Hello, Mike Tess. Hello. Oh, may boses-boses na si Coach. Update pa rin tayo dito sa malakasang lumalaganap na round robin sa Uzbekistan. Ang Uzjes Cup 2025. Pragnananda at Abdusattorov ang mga nangunguna. Kaya yan dalawang yan ang pag-iinitan natin ngayon. Nakapupulutan natin ng aral. Napalaban si Prag kay Magsudlu ang panlaban ng Iran. At si Abdusattorov naman kay Chitambaram Arabindang India na ngayon ay nako tumataas na rin po ang rating. At update tayo sa standing after at sa shoutout tayo. Magsasagot tayo ng puzzle ngayon. Samahan niyo po ako at bago tayo magsimula, again ay mag-solve muna tayo ng ating matindihang daily puzzles hatid sa atin ng bagong Internet Chess Club. Ito po yung iniwan natin sa ating last upload kahapon. Yan, lapit ko lang yung mic ko, no? Kasi hindi pa okay ang boses ko. Okay po. Congratulations sa mga nakakita ng tamang kasagutan. Bishop D3. Excellent move. Kasi pag kinapture ang tore, may back rank matchas, hindi makakadungaw ang king. Yun ang purpose ng bishop eh. So, rook E8 para depensahan ang knight. Kakapturein pa rin yan dahil hindi nga po makaangat, may matcha sa ilalim. Ayan. Congratulations po sa mga nakakuha ng tamang sagot at sa end part ng video, ang ating shoutout. At ito naman po ang iiwan nating puzzle sa video na ito. Okay, it's white to play mga kamatchas. Ano kaya ang matinding gagawin dito? Okay, simulan natin sa bakbakang Parham Magsudlu and Pragnananda. Nag D4, Knight F6 si Prag, C4, E6, Knight C3 at Bishop to B4, Nimso Indian. O mismong Indian si Prag. Talagang mga Indian, no? Mahilig sa Nimso Indian. Nag C5, okay. Yan talaga ang ginagawa niyan. Early kagad na pressure. Bishop D3, relax lang si Parham. Develop lang. Kumapture sa D4 at nag D5. At kinapture ang D5. Knight X D5. At nag-knight GE2, okay. Tamang develop lang, support lang din. Castling din. At nag-rook E8. Ayan, para siguro pag kinapture ito po ng pangka-capture at yung tore ay ready na sa A-file. At nag-rook E1. Ayun, maaga naman pong nawala sa talaan ng aklat. Ayan. Dahil ang top of the line sa position na ito ay Bishop C2 ayon sa libro. Pangalawa yung A3. At pangatlo po yung Bishop E4, Knight X D5 ang pang-apat, Queen B3 ang pang-lima. So yan po ang mga notable moves. Itong Rook E1 ay nagpalihis kagad sa bookline. Knight C6, A3, Bishop F8, Knight X D5, E takes D5, Bishop to E3, ayon na transpose po, lumabas ulit, bumalik uli sa libro dahil naihabol ang itsurang naitala pa sa libro. At nag-G6, ayan. So, tingin ko ito na talaga yung tunay na novelty. O, bumalik kasi sa libro, ngayon nawala na naman. Ang old line sa posisyon na ito ay may tumira ng Bishop to G4. Okay, yan po mga kamatsas, ano? Hindi common novelty unang nakita natin na wala sa libro, yun na po yung siguradong novelty. Minsan bumabalik sa libro na iba lang ang sequence, natatranspose. So, nag-Knight F4, yan, nakikita ko dito ay may paparating na Queen F3 si Parham at para pag-initan yung D5, Bishop G7. Pero unang nagpainit dito si Prag sa D4 ng puti. At nag-Bishop B5, okay, pin. At nag-Queen D6, okay. Kinapture na, capture. At nag-Knight D3. Ayan, so dito po ay binigyan ni Parham ng Bishop pair si Prag, pero tingin ko dito may plano pa rin si Parham na mapalit ang isa sa mga bishop. Bishop F5, Knight C5. Ayan, at pansamantala munang Phoenix muna yung pawn sa C6, nag H6 at nag Queen F3. Ano plano dito? Okay, nag A5 para kung mag B4 ay medyo may nakaabang na. At nag Bishop F4. Okay, yung plano ng Queen F3, Bishop F4 mga kasama. So, nag-Queen D8 at kinapture na, capture. And the Queen D1, okay, depensa sa D4. Nag-Queen D8 at nag-Queen to D2, pinilahan yung pawn sa H6. Nag-G5 at nag-Bishop to G3. Nag-H5, hinabol para mag-H4.
at nag-H3. Ayan, para may aatrasan. H4, bishop to E5. Ayan na po, sinalubong na para maipalit na. Ito nga po yung sinasabi ko, no? Pwede tayong magbigay ng bishop pair sa ating mga kalaban, pero wag panatilihing buhay ang bishop pair na yan. Hanggat maaari, meron tayong technique na yung isa sa mga bishops ay ma-exchange dapat, no? Hindi pwedeng ma-maintain yung bishop pair, mabigat yun. Ginapture ni Prague at kitang-kita po na bigyan ng question mark. Hindi kasundo ang computer dito. Dapat daw po ay F6, bishop to H2, and then bishop to F8. Ayan. Okay po mga kamatsas. So balik po tayo. Pero kinapture ni Prague, capture. So lumalabas knight versus bishop. Pero ang challenge, gaano kalakas ang bishop na yan? Kontra dyan sa knight na yan. Okay, queen e7, the noble attack. Another bad move na naman. Dapat daw ang tira ay rook b8. Okay, so pressure sa b file. Pero ang ginawa dito, queen e7 ni Prague at nag-queen d4. Okay, niyakap naman pareho ang inatake. Double attack, double defense din ang ginawa dito ni Magsudlo. Pero dapat daw po ay knight to b3 dahil lilipat dito sa d4. Hindi nga pala pwedeng capture ng e5 dahil may capture naman sa g5 mga kamatsas. So balik po tayo. So queen d4, rook e8, rook e1, suporta at nag f6. Ayun, gustong puwersahin ni Prague pero medyo obvious naman po yung e6. Otherwise kung hindi gaganyan makukuha ng buong buo eh. Nag king g7, okay, good move, extra support sa f6 at nag rook e3. Nako, ito na po yung islug-islugan, ano? Mga binibiling mga silent moves pero maingay ang laman. Yan. No, meron kasi mga silent moves sa chess pero maingay ang kahulugan eh. Ibig sabihin marami at malalim. Nag king g6, another precise move. Yung kaninang sunod-sunod na bad move ni Prague, pinawi naman niya ngayon sa sunod-sunod na good move. At nag b4, pinagtibay lang ang knight, no? Talagang sinementong mabuti sa c5. Nag queen to d6 at nag knight d7. Ito matinding tira. Oo, matindi ito kasi ang threat ni Parham ay yung pawn f6. Ang lalim ng knight d7, no? At napilitan si Prague na bumalik queen e7. Bakit? Kung halimbawa po naiisip nyo, coach, ba't hindi kinapture yung pawn sa e6? Ito po gagawin, kakapturein. At kung bishop ang pangkakapture, di ganun din. Natakpan lang din ang depensa ng queen sa pawn. Makukuha at makukuha din yung pawn sa f6. Kung queen naman ang pangkakapture para depensado, meron naman double. Awarding time. Diba? Awarding na yan. So balik po tayo sa queen e7. Nag f4. Nagsimula na po dito si Parham na dahil nakaangat ng king, medyo palambutin ang shield para mas malaki ang chances na makaatake sa black king. Bishop e4. Yan, para talagang pilayin din ang strong e-file at kinapture na, doon kumapture. Yun lang. Bakit? Ano ba mangyayari kung itong capturing? Magda knight e5 check. Okay, at halimbawa, mag king h7, may rook takes e4. Tingnan nyo po, no, kung hindi natin tignan. Yan ang mga natatanaw nila. May mga ganyan, no? To das. Dito tira. Queen g6 to das. Pag dito, nako, may check. Pagka gumano naman, may check doon. Boss. Queenless o mate. Okay, balik tayo. Kaya nag-decide na lang dito si Prague na capturing yung pawn. Knight takes f6. At nag-queen to e5. At nag-queen a7. Ayun. Gusto dito ni Parham na sundutin doon ng mga check-check para kalikutin ng king. Mukha nakakatakot pero ang precise pa rin po. Queen d1. Diyan ang daan. Diyan pala ang daan para gaganon. Tapos ka-capture dito. May threatening matchas, may bishop, and knight g4. Grabe, kabigat din pala. Mabigat din pala yung queen d1 ang precise. Pero tingnan natin ang kaibahan sa queen a7 versus queen d1. Kinapture, okay. Knight g4, bumalik din. Anong kaibahan ng queen d1 sa queen a7? Dito, ang hirap basahin. Kasi, pero parang napoporma ako sa queen a7, mas may kalikot pa nga parang ganun no? Kumpara sa d1.
Okay, tingnan natin ano. Nag-queen E7, hamon. Okay, queen B6, threat, iwas. Queen D6, depensa. At nag-queen D4. Okay, anong gagawin niyan dyan? Aha, tamang-tamang abang-abang lang. Queen E7 at Rook C3. Ayun, inatake ang weak pawn. Dinipensahan. Bad move naman si Prag. Dapat daw po ay balik na lang ang queen. Yun nga lang mga kamatsas, no? Masakit sa human side sa atin. Ano? Kapag tayo nakakommit na ng tira, parang iniisip natin, pag nag-queen D6, sayang ang tira eh. Kaya, yun. Sensya na po sa boses ko talaga. Pilit. Okay, nag-rook C8, dinipensahan. At nag-rook A3. Ayun, naghahanap na talagang dudungawan itong si Magsudlo maka-atake, no? Queen G7, Queen F2. Iwas. Siyempre, siya umaatake. Dapat umiwas. King H5, dinipensahan. Rook A7, inatake ang queen. Sinangganan tore. At kinapture na Queen F6. Nako, grabe. Salbahiski. Salbahiski, may Queen H6 mate. Excuse me po. Nag-bishop G6 hinarangan para walang check. Check ba doon? May harang lang dito. Nako, pero sa itsura pa lang. Itsura pa lang, no? Huwag mo munang i-analyze eh. Black King is in danger kaagad, no? Smells danger talaga. Knight E5, inatake ang bishop at umiwas bishop to E4. King H2. Queen B8, G4, okay. So, en passant, legado, check, King F4. Ayan, natanaw dito ni Parham na yung king niya ay medyo okay-okay naman, ano? Hindi tatamaan, kaya mas nakatulong pa sa itsurang komplikado ngayon ng Black King. Nag-bishop H7, samantalang ang mga pyesa ng Black, oh, grabe, pyesa ni Prag, oh. Hindi pwedeng umalis. Nako, matutodas ang king. Queen E7, yun lang po, no? Yung mga paislog-islog ni Prag, parang sinusugswang dito ang posisyon ni Prag. Sugswang. O di makapalag, oh. Bishop B1, ayun, sa inis ni Prag, baka tamaan yung bishop niya ng hindi inaasahan. Dinulo-dulo. At ayun, namita. Samantalang wala pa ring check. Grabe naman, galing ah. Queen G2, check na doon, check doon, ayun. Dito raw po ang accurate ay F8 lang ang tama. Pag gumanon, Queen F7. Pag gumanon, and then check. Okay. Medyo mahirap pa rin, ano. Pero ano na po ito, ang sunod-sunod na combo nito, winning na to. Hanap lang talaga ng tamang timing. Okay, balik tayo, no. Pero gumanon kasi ang kaibahan, Bishop H7, bumaba evaluation bar, ano. Nag Queen F6 check, King H5, at nag Queen E5 check, King H6, Queen E6 check, Bishop G6, and nag King to E5. Ayan. So, tiniret yung pawn sa D5. Queen E4 check. Ayan, dito medyo malakas ang loob dito ni Parham. Sige, queen to queen tayo. Weak on D5, may pass pawn. Nakipag queen to queen na si Prag. Pero tama Tingnan nyo evaluation bar. Tama. King takes, ganon. Ayun! Isang tira lang. Ang gusto mangyari ni Prag, lapitan yung pawn, capturing na. Pero ito pong endgame na to, ayon sa nakikita nating evaluation bar, tabla lang to. Dapat daw Bishop F1 ang good move. O halimbawa, mag H4. Saka mag King H5. Ayun. Sige nga. Naku, kailangan ganito kasi gawin eh. Ganun. Okay. Sige. Konting pag-aaral lang po sa endgame mga kasama. Pag gumanoon, capture dito. So, wala eh. Ibig sabihin, timplado ito. Tabla talaga. Kumpara sa ginawa dito ni Prag na King H5. Ano pinagkaiba? Knight E5, tineret ang bishop. Bishop A6, Knight G4. Grabe. Nakita pa ni Prag to? Ni Magsudlo? King H3, Knight F2. Grabe. Only idea to kumbaga. Piling-piling idea Dito po mga kamatsas. Grabe, napaka-precise, no? May in-apply dito si Magsudlo na binigyan ng 2 exclamation point. Excellent mo bang ginawa? Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start.
Maraming salamat po mga kamatsas. Grabe. King C5. Brilliant. Matindi. At kinapture po ni Prague at nag-H4 at dito nag-resign na. Kasi nga po, dalawang pass pawns ang hahabulin. Oo nga, kasi kung hindi naman po kakapture ng knight, magpupush na. At talagang obligadong makakapromote yan, mapapalit yung bishop. Tapos itong king, sugswang. Anytime nakakapture dyan, hindi mahahabol yung pass pawn. Nip nakita pa ni Magsudlo to. Sabay H4 wala pa rin pala, hindi pa rin pala mahahabol yan. Ganun. Pag gumanon, ganon, ito namang isa tatawid. Pagka gumanon, gaganon. Napaka-iskwalado, saktong-sakto, magbi-B7 na. Dito, di may ganon. Grabe, kulang ng isang tira ang black. Magku-queen. Antindi ng ginawa ni Magsudlo kay Prague. So, bumigay pa po si Prague. Ibig sabihin, kailangan pa niyang i-work out ang kanyang endgame. Pero ito pong si Prague, running for number 5 and number 4 na ito sa standard FIDE rating sa buong mundo. Ganong katindi itong si Prague. Okay? So, mamaya update natin ano na ba standing ni Prague dito. Sunod natin ang pambato naman ng home court Uzbekistan, Abdusattorov. White dito si Abdusattorov, nag C4 English opening, G6 si Chitambaram, D4 Bishop G7, E4. Ayun. From English opening, approaching po sa King's Indian. Knight C3, Knight C6, Bishop E3, Knight H6. Yun nga lang. Kakaiba, ano? Ito kung tawagin ay Averbakh Kotov variation. Grabe. Pupunta dito. T5 muna, Knight E7, at saka pinatay ang activity ng Knight para di maka Knight G4. Nag F5 kagad. Gustong gusto ng computer G3 para magfa-fiangketo. Nag-castling Queen D2, pinilahan ang Knight. Knight F7 umiwas at nag-castling din. At nag-C5. Yan na po ang novelty. No, wala sa libro, ibig sabihin. Ang old line ay kumapture sa upon E4. Ayan, okay. C5. Halos gustong isarado ni Chitambaram ang sentro. Inenpasant dito ni Abdu. Ayaw niyang isarado talaga. Capture at nag-C5. Yun pala natanaw niya dito. May C5 attack para sa D6. Nag-D5. Kinapture, capture, knight takes. Hindi natakot po si Abdu na baka mamaya kasi may isipin na baka mamaya kaya nagpakain ng isang pawn trap Hindi pala. Nag-bishop E6 lang. Pero ang accurate move ay capturing din pala. Takes. Oo nga, paano kung gumanon? Yung tipong may tuhog. Magbi-bishop G2 lang. Ayun lang. Kumbaga, sasadyain talaga ng puti na magpa-quality down. Pero ang kapalit naman po ay strong queenside pass pawns na magagawa. So, King C2 raw dito. Ayan, medyo mahaba-haba pa ito mga kamatsas. Pero yan po ang magandang dapat gawin. So, Bishop E6, Knight EC3, Knight XD5, Knight XD5 at nag-E4. Okay. Para mabuksan ang diagonal. At nag-Queen C2. Ayun, para, teka muna, malalim tong, pag kinapture ang Knight, may Bishop C4. Okay. Pero, ang gusto ng computer ay King B1 lamang. Pag nag-Rook B8, simple B3 lang. Okay. At maintain ang kalamangan ng puti sa evaluation bar. Kitang-kita mga kamatsas, no? Pero balik tayo sa Queen C2 na ginawa. Nag-Rook B8, inatake ang Pawn B2 and nag-B3. Grabe, dumipensa lang. Brilliant na. Ang kulit Oy, nakakatawa na ako. Hindi na ganong masagwa o masakit, no? Kahapon, di pa ako makatawa gano Ngayon, nakakatawa-tawa na. Pero talagang halos isang linggong pahinga po. Ito lang talaga yung pinaka-video ko na nagasalita ako buong araw tahimik na ako. Okay. Queen A5. At may mga check-check, ganyan-ganyan. Nag-Bishop C4, pinagtibay lang ni Abdu ang Knight sa D5. Nag-Rook FE8. Ayan, na-pressure siguro dito si Chitambaram na baka mamaya maka-Knight E7 check and then Knight C6 double. Ito pong si Chitambaram, kung matatandaan nyo, no, isa rin po ito sa halos ka-level din nila Erigaisi and Prague to. Magkaka-teammate to
Halos magkakasing ida rin, pero mamaw na rin tong Cheetah Baram na to. Okay, ang daming player ng India, no? Kakainis. Kakainis sila. Orok E8. Sana ganun din sa Pilipinas. Pero ang ginawa king B1, okay, silent lang din. Safety si Abdu. Knight E5, tineret ang bishop. At nag-bishop to D4. Ayun, sinalubong lang. At nag-king F7. Bad move na naman. Pero ano po ba mangyayari kung capturein yan? Magkuqueen take C4 lang. Okay, parang relax lang. Pero ako naiilang na ako pag nakapina ganyan eh. Pero okay lang din sa puti. Balik tayo. Nag-king F7, capture na, and nag-knight F4. Ayun, para pwersahin ng bishop. Kinapture ang bishop. Queen takes. King G7. Pumasok ang tore. King H6 nako. Nangangamoy na naman. Nangangamoy panganib. Pagka mga ganyang itsura. Ayan, okay. Rook H D1 lang. Battery. Para palakasin ng tore. Rook D8 sinalubong. At sinundan pa ng pagpapatibay ng pawn. Nag-queen to A3. Oy, nako, threatening matchas. Nag-rook 1 D2. Suporta lang. Kinapture na pawn take syempre at nag-E3. Ha? Bakit nag-sacrifice? F takes E3, Queen A5. Ano purpose nun? Parang mahirap unawain yun ah. Nag-Knight E6 lang, sinalubong lang. Ay, oo. Oo nga pala. Grabe mga nakikita ni Abdu. May Queen H4 matchas. Bishop F6 para mapigil yung matchas pero hindi naman nakalusot sa kamay ng Queen F4. Ayun, may sundot doon. Dito po, only move, no? Kapag nag-G5, may Queen to D6. Preno lang. So, nakatreat pa rin naman. Preno lang at may additional threat na ganun o kaya promote. Ayun, mga kamatcha. So, kaya dito sumuko na si Cheetah Baram. Ito po, ang update sa standing after round number 5. Na malakas ang round robin. Nangunguna si Abdu Satorov. Okay, home court na pambato. 4 points solo. Pumapangalawa si Magsudlo, tied sila ni Eric Gaisi with 3.5 points dahil natalo nga si Prague. Bumagsak sa pang-apat at yan po, no, Sindarov, Nepo, nako, si Nepo pang-anim lang, oh. Naghahabol si Nepo, di niya pa rin tamaan talaga yung nasa taas and then Yakub Webb, Cheetah Baram, Rapport, ayan si Rapport din, di makaporma, second to the last. And Vokidov, Shamsidin, yan po ang standing after round number 5. Ito po ay round robin. So, abang pa tayo dito. Tingnan natin kung patutunayan ni Abdu Satorov na dahil nasa kanilang bansa, championin niya. Pero ang galing, no? Kahanga-hanga po ang organizer ng bansa nila. Biruin nyo, mayaman ang Uzbekistan. Mayaman din ang Pilipinas. Sana meron tayong ganyan, ano? Halimbawa, Phil Chess Cup. Sa Phil Chess Cup or Philippine Chess Cup, round robin din ng mga super GMs. No, ilalatag natin yung mga pambato natin, especially mga batang magagaling natin. Kasama na diyan si GM Daniel Quezon, yung bago nating Grandmaster. Tapos mag-invite tayo ng di ba? Gagastusan nga lang. Nga lang mukhang nanghihinayang yata. Ayaw gastusan Hindi kagaya ng Uzbekistan, no, grabe. Talagang kumbaga sa budget ng piso natin, milyon piso ang talagang iniuukol na budget. Pero kapiranggot lang yun sa gobyerno. Ako yung naniniwala. Kung gusto talaga, no, makukurot yung ganyang budget dami nating pera sa, sayang. Sana darating ang araw, at magkaroon tayo ng Philippine Chess Cup. Round robin naman. Excuse me po, ha. Ayan. At ngayon naman ay magsa-shoutout tayo sa mga nakasagot kanina sa ating daily puzzles ng ating Internet Chess Club. Shoutout natin si Jim Recana. Siya po ang kauna-unahang nag-message, iwan ng message dito sa ating video kahapon. So, ito po, Bishop D3, tama ba? Okay, ito, shoutout natin si Arnold Dinoy Corbeta. Talagang suke, ang galing, ang bilis, lagi nakaabang. Yan ang ating subscriber talaga na matindi. At sige, sama na natin, Cedric Pabiana. Suki rin natin. Talagang mga nag-e-effort. Ayan, etong si Jeffrey Reginales. Shout out! At sino pa ba yung mga nag-effort
na sumagot, yung talagang kitang-kita sa kanilang kasagutan ang effort. Bishop D3, Bishop D3, si Gelo V. Ayan, shout out. Isa pa, eto. Soge King. Ayan, shout out po. Sama na natin si Cirilio Canton. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat at ayan po, manatili kayo nakatutok sa ating channel at marami pa tayo mga updates na balita ng mga malakasang lumalaganap ngayon sa buong mundo sa larangan ng chess. At muli po, i-promote ko yung aking weekly training every Sunday 10 a.m. to 12 noon. Mag-enroll na po kayo. At marami po tayo mga paparating pang lessons. Sicilian Accelerated Dragon, yung paborito ko po, sinishare ko doon. So, mag-register na po kayo. At yung mga previous nating lessons, mapapanood nyo once na mag-register kayo, mga kamatsas. Click nyo lang ang link sa description below para kayo ay makapag-register na. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.